Sa baryo Lubluban, nakatira ang isang dalaga na malapit ng mapag-iwanan ng tren. Si Rosela. Masayahin, mabait at matulungin. Hindi naman siya pangit. May kaya sa buhay, maganda ang trabaho at marami ang kanyang kaibigan. Ngunit ni isa ay wala man lang nanliligaw sa kanya. Kaya palagi na lamang siyang kinukutya at pinupuna ng katrabaho niyang atribida, si Angela. Abot langit ang galit nito sa kanya na hindi niya maintindihan. Sa isang kumpanya ng mga pagawaan ng mga pabango, nagtatrabaho si Rosela, na pagmamay-ari ng gwapo pero sobrang babaero niyang amo, si Marco. May lihim itong pagtingin kay Rosela, ngunit dahil takot itong mabasted, kaya sa iba na lang ito nanligaw. Ang kasosyo nito sa negosyo na siyang modelo na rin sa kanilang kumpanya, ang mga tipong lalaki ni Rosela. Si Lucas, na ubod ng yabang, ngunit hindi siya gusto nito. Meron na sanang nagkagusto sa kanya, walang iba kundi ang supladong kasosyo rin ito ng kanilang kumpanya. Ngunit takot ito kay Marco. Parang guguho na ang mundo ni Rosela sa kahahanap ng paraan kung paano siya magkakanobyo. Ang masaklap pa ay nasangkot siya sa isang makontrobersyal na pangyayari na pilit niyang tinatakbuhan. Mabuti na lamang at may natuklasan siya na isang bagay na nakapagpabago sa takbo ng kanyang pagkatao. Isang kakaibang pabango na sa tingin niya ay makakapagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Kanino kaya galing ang bagay na ito? Talaga bang makakatulong ito sa kanya? O ikapapahamak niya? Tuluyan na ba talagang magiging isang matandang dalaga si Rosela? O dahil sa pabangong ito ay mahahanap na niya ang kanyang tunay na pag-ibig? Magandang umaga! Gising na ang pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa! Masayang bumangon si Rosela. Nagliligpit ng kanyang higaan at nag-iinat nang biglang nagsalita ang kanyang personal na alalay. Magandang umaga, Ma'am Rose! Nakahanda na po ang almusal ninyo sa mesa at naiprint ko na rin po ang mga documents na pinasa ni Sir Marco kagabi. Pakicheck na lang daw po yun para maisubmit mo na mamaya. Ha? May sinend na naman siya? Kakatapos ko lang mag-revise ng documents Sunod-sunod na talaga ang pinapagawa niya sa akin. Anong akala niya sa akin? Hindi nagpapahinga? Aba, hindi ako robot. Kasi naman po yung bagong pasok na sekretarya ng boss mo, imbis na siya ang mag-asikaso ng mga dokumentong ito, iba ang inaatupag. Kung makasita pa parang boss ninyo. Kung hindi ko lang talaga mahal itong trabaho kong ito matagal na ako nag-resign sa kumpanya. Dahil nasobrahan na sila sa mga pinapagawa nila sa akin. Mabuti na lang talaga at nandiyan ka para tulungan ako. Malaki talaga ang pasasalamat ko sa'yo. Malapad na ngumiti si Rosela upang magpasalamat sa tulong sa kanya ng kanyang personal na alalay. Imbis na magmukmuk sana siya dahil sa sobrang trabaho na pinapagawa, ay hindi na niya ginawa. May tapat at masipag kasi siyang personal na alalay. Naku, maliit na bagay lang po ang mga ito, Ma'am Rose. Sinusuklian ko lang po ng kabutihan ng magandang pakikitungo mo sa akin. Nakakaiyak naman. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Hulog ka talaga ng langit sa akin, Joey. Anyway, hintayin mo na lang ako sa kusina dahil sabay na tayong kakain, ha? Mag-aayos muna ako at susunod na ako agad sa'yo. Sige po, ma'am. Maghahanda na rin po ako habang naghihintay po sa inyo. Masayang nagkukwentuhan sina Rosela at Joey habang kumakain. Nang may biglang naalala si Joey, binanggit nito ang tungkol sa isang imbitasyon na pinabibigay ng katrabaho ni Rosela. Dahil likas kay Rosela ang pagiging mabait, kaya marami siyang nakakasundo sa kanyang kumpanya. Kaya kung may mga importanteng okasyon sa isa sa mga katrabaho niya, ay palagi na lang siyang imbitado. Walang palya. Ay ma'am, muntikan ko nang makalimutan na ibigay ito sa inyo.
Mabuti na lang talaga at naalala ko pa. Dinampot ni Joey ang kanyang sisidlan ng mga gamit at may dinukot sa pinakaloob. Inabot nito kay Rosella ang isang pulang sobre na naglalaman ng imbitasyon. Sa tingin mo ba, kailangan ko pang umattend dito, Joey? Ay opo ma'am, hindi ba nagsabi ka nung nakaraan na gusto mo nang magkajowa? Siguro ito na po yung isa sa mga pagkakataon na makakahanap ka na ng asukal de fafa mo. Paano pala kung wala pa ring mangyari? Nakagaya pa rin ng dati kulelat pa rin ako. Ewan ko ba? Ay, hindi ko kasi lubos na maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng tao sa mundo, isa pa ako sa mga hindi ligawin. Ay naku ma'am, hanggat hindi ka pa lumalagpas ng kalendaryo, meron ka pa ring tsansa na magkajowa. Tiwala lang po ma'am. Sana nga magdilang anghel ka, Joey. Kasi naririndi na talaga ako sa mga pangungutya nila sa akin. At isa pa, gusto ko rin talaga ma-experience na magkaroon ng boyfriend. Ay, wag nyo na lang po intindihin yung mga pangungutya nila sa'yo. Darating din po ang taong nakatadhana para sa'yo. Basta ang mahalaga malusog at humihinga ka pa po, Ma'am Rose. Natawa na lang si Rosella sa huling sinabi ng kanyang PA. Sa bagay ay may punto rin ito. Matapos mag-almusal ay sumakay na ang dalawa sa sasakyan upang tumungo na sa opisinang pinagtatrabahuhan ni Rosella. Malaki talaga ang pasasalamat ko na ikaw ang binigay na PA sa akin. Akalain mo yun, bihira na lang ngayon ang makahanap ng 5-in-1 na assistant. Ano po ang 5-in-1, Ma'am Rose? Ginawa nyo naman po akong kape. Ay, sobra pa pala sa kape. Yun bang combo package? Hindi lang kasi kita personal assistant, personal advisor at personal driver na rin. Akala ko naman po kung ano na. Sa katunayan po ma'am, nag-aral din po talaga akong magmaneho dahil isa po yun sa mga requirements sa amin ng agency. Ay talaga? Ang galing naman. Bilib na talaga ako sa'yo. Opo. Ay, nandito na po pala tayo ma'am. Huminto ang sinasakyan nilang dalawa sa isang matarik na gusali. Salamat sa paghahatid. Mamaya na lang ulit ha. Sige po ma'am, mag-iingat po kayo. Bumaba na ng kanyang sasakyan si Rosella. Magalang na binati siya ng gwardya na sinuklian din naman niya ng isang matamis na mga ngiti. Kagaya ng nakasanayan, ay nauna na naman si Rosella sa pagpasok sa trabaho. Matindi ang dedikasyon niya sa trabaho niya, kaya ayaw niyang nahuhuli siya. Katatapos palang maglinis ng tagalinis ng cubicle nila nang dumating siya. Biglang nalungkot ang masaya niyang pagmumuka nang makita ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ang bait mo talaga sa akin, Sir Marco. Ay, ang aga pa pero parang pang isang buwan na tong ipinatong mo sa mesa ko. Ano ba naman to? Sinalubong siya ng katrabaho niyang si Cardo. Katulad ni Rosella ay maaga rin na pumapasok ito. Pinupunan nito kung bakit ang aga pa lang ay nakabusangot na naman siya. Nakikita mo ba tong nasa harapan ko? Ito lang naman ang dahilan kaya ako naiirita ngayon. Tinawanan lamang siya ng katrabaho niyang si Cardo. Sinabihan pa siya nito na bakit hindi siya mismong dumiretso sa pinakaamo nila para doon na magreklamo. Hindi pa nga tinatanong ni Sir kung okay lang ba sa akin. Basta na lamang ipinatong dito nang hindi nagsasabi. At saka palagi naman busy yun sa mga babaeng naglalabas-masok sa opisina natin. Nabanggit din ang katrabaho niyang si Cardo na baka ang bagong sekretarya ng amo nila ang may pakana ng paglalagay ng mga tambak na dokumento sa kanyang mesa. Hindi lang siya ang nakapansin na mukhang pinag-iinitan siya nito. Lahat, pati ng katrabaho nila, ang nakapansin na halatang may tinatagong inggit ang sekretarya ng amo nila kay Rosella. Ewan ko ba sa babaeng yun? Yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Wala naman ako nagawang kasalanan sa kanya sa pagkakatanda ko. Kaya wala rin akong ideya kung bakit sobrang init ng dugo nun sa akin. Mamaya kapag nandito na si Sir, sasabihin ko agad ang reklamo ko. Ay, sige na, aayusin ko muna tong nasa ibabaw ng table ko. I-check ko na rin kung ano bang problema ng mga to. Para naman may idea ako kung bakit palaging nandito to sa mesa ko.
Inayos na lamang muna ni Rosella ang mga nakatambak na dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa. Binasa na rin niya isa-isa ang mga ito para masiguro kung parte pa rin ba ng kanyang trabaho ang mga nakalagay. Habang abala si Rosella sa pagsusuri sa mga tambak na dokumento, nilapitan siya ng kanyang mga katrabaho na sina Jen at Ash na nagsipagdatingan na. Gusto pa nga ng kanyang kaibigang si Jen na batiin siya ng magandang umaga, ngunit napansin nito na wala siya sa mood. Maganda pa rin naman ang umaga ko, puwera lang sa mga dokumentong to. Tinulungan siya ng mga ito na suriin isa-isa ang mga dokumentong nakapatong sa kanyang mesa dahil nagbabaka sakali rin ang mga ito na baka may nahalo ring dokumento na para sa kanila. Sure, malayo pa naman ang oras at kung hindi ko naman kayo naaabala malaking tulong talaga sa akin yung inaalok nyo at hindi ko yan aayawan. Dahil kung ako lang mag-isa ang gagawa nito, baka overtime na ang kalabasan ko. Nagsisimula ng maghalongkat ang kanyang mga katrabaho nang may mabasa ang isa sa mga ito. Ang mga dokumentong kulang na matagal na nilang hinahanap ay nahalo pala sa mga dokumentong nakapatong sa mesa ni Rosella. Hindi lang si Rosella ang magrereklamo mamaya sa amo nila, kundi pati na rin ang mga ito. Irereklamo ng mga katrabaho ni Rosella na hindi ginagawa ng maayos ng bago nilang sekretarya ang kanyang trabaho. Hayaan nyo na. Sasabihin ko kay Sir Marco pagkarating niya mamaya. Mabuti na lang talaga at palagi akong maaga. Kung hindi baka sira na ang buong araw ko kung sakali. Salamat sa inyong dalawa ha. Ang laking tulong sa akin ito. Natapos nang magsuri ng mga dokumento sina Rosella at ang dalawa pa niyang katrabaho nang nilapitan siya ng isa pa niyang katrabaho na si Pam. Tinatanong nito kung natanggap na ba ni Rosella ang imbitasyon nito sa kasal. Oo, pero hindi ko pa nabasa Salamat nga pala sa pag-imbita ha. Muli siyang kinulit ni Pam na kailangan na niyang mabasa para malaman ni Rosella kung sino ang magiging kapartner niya sa araw ng kasal ni Pam. Ha? Bakit may kapartner pa? Hindi ba dadalo lang naman ako sa kasal mo? Kakain at magte-take out ng lumpia? At isa pa, paano ko naman babasahin yun? Nasa personal assistant ko ang imbitasyon na binigay mo. Siya ang may hawak nun. Pagka-uwi ko na lang siguro o pwede nyo rin naman nasabihin na sa akin ngayon mismo. Ngunit pinipilit siya ni Jen kung hulaan kung sino. May kasama pang kilig ang pagkasabi nito na dahilan ng pagkaba ng dibdib ni Rosella. Isang tao lamang ang pumasok sa kanyang isipan. Pero baka mali rin siya kaya ayaw niyang manghula. Puro kayo kalokohan. Sige na, sabihin niyo na sa akin. Alam niyo naman na hindi ko gusto yung mga pahula-hula na yan. Dahil ayaw ni Rosella na manghula, kaya napilitan namang sabihin ng kanyang katrabaho na nag-imbita sa kanya ang totoo. Malakas pa na binigkas nito sa harapan ni Rosella kung sino ang magiging kapartner niya sa kasal nila. Ano? Bakit siya pa? Wala na bang iba? Pwede namang sina Lucas at Seth. Ang dami naman ditong iba. Pwede pa ngang si Kuya Cardo Ayon kay Pam na siyang ikakasal, ang amo nilang si Marco ang nagpresenta sa sarili niya na maging kapartner ni Rosella sa kasal nila. Sinabihan pa nito si Rosella na wag nang umasa kay Lucas at Seth dahil malabo pa sa matang may katarata na dadalo ito sa kasal nila. Dagdag pa ng katrabaho niyang si Jen na kung siya lang ang papipiliin ay ang amo nilang si Marco ang pipiliin niya dahil ito ang pinakapasok sa banga na maging kaparehas ni Rosella sa kasal. Magiging magandang pares sila sa araw na yon. Kung sa bagay, sino ba naman ako para maging kapartner nila Sir Seth at Sir Lucas? Isa lang naman akong hamak na empleyado. Kaagad na sinita ni Ash si Rosella. Hindi niya dapat pinabababa ang sarili niya dahil kung ikukumpara ang ganda niya sa mga naging modelo ng kumpanya nila ay pwede na siyang ipanlaban sa mga ito. Tinanong din siya nito kung ano pa ba ang inaayawan nito sa kanilang amo
dahil sa angkin nitong kagwapuhan, kakisigan at bukod doon, mayaman pa. Tinawanan lamang ito ni Rosella. Nako, may isa pang kulang. Faithfulness. Nakakalimutan niyo ba na isa siyang certified babaero? Inirapan si Rosella ng mga katrabaho niyang sina Jen at Ash. Dahil bihira lang nagagawin ng kanilang amo na magpresenta na siya ang maging kapareha ng isa sa mga empleyado nila. Isang araw lang naman yun at dapat na dumalo talaga siya. At para hindi siya maburyong ay kailangang isama niya ang kanyang personal na alalay na si Joey. Biniro pa siya ng mga ito na huwag masyadong mapili at baka hindi na siya magkanobyo pa. Tiyak na matutuwa si Joey kapag isinama ko siya doon. Oo na, sasama naman talaga ako. Iisipin ko na lang na ibang tao si Sir Marco. Muli siyang kinulit ni Pam na dumalo dahil ang magiging abay ng kasal nila ay ang mga wala pang asawa na tropa ng asawa ni Pam. Tiyak na babaha ng mga lalaking gwapo sa kasal nila. Isang malutong at gigil na tawanan ng magkakaibigan ang pumapaibabaw sa boses ng kanilang mga katrabaho. Kung sinabi mo ba naman kaagad sa akin na ganyan syempre pupunta talaga ako. Baka isa na sa kanila ang magiging forever ko. Masayang nakikipagkwentuhan si Rosella sa mga katrabaho nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang atribida at inggiterang sekretarya ng kanilang kumpanya. Aba, napakagaling nyo naman. Ang mga marites. Magsipagtrabaho nga kayo, hindi yung puro daldalan lang ang inaatupag nyo dito. Ang OA mo, Day. Magsuot ka nga ng relo para alam mo naman kung anong oras pa lang. Napatingin si Angela sa kanyang palapulsuhan. Wala nga talaga siyang suot na relo. Para hindi mapahiya ay nangatwiran pa ulit ito. Hindi ko lang naisuot ang relo ko ngayon pero tansyado ko na ang oras, no? Ano pang tinutunganga nyo riyan? Pagkatapos sitahin ng sekretarya nilang inggitera sina Pam, Ash, Jen at Rosella, kaagad na nagkanya-kanyang paalam na ang mga ito kay Rosella upang bumalik sa kani-kanilang mga mesa. Ngunit ayaw magpaawat ni Rosella. Sa pagkakataong ito, ikaw nga na late ng isang oras, sinisita ka ba namin? Lagot ka talaga kay Sir Marco pagdating nun, isusumbong ka namin. At hindi ba, 7:00 ng umaga ang pasok mo? Nangangatwiran ka pa? Tingnan mo nga yan table mo, Rosella. Imbis na atupagin mo yung mga nakatambak na dokumento, inuuna mo pang makipagdaldalan. May pruweba ka ba na hindi ko inayos to? At teka nga lang, hindi ba dapat ako ang nagrereklamo sa'yo dahil hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo? Nagdadahilan ka pa? Kitang-kita naman ang pruweba. Malamang nasasagot talaga ako kasi nakikita mo ba yung mga bitbit ng mga kausap ko rito kanina? Ano nga akala mo sa akin, bulag? Hindi ka nga bulag pero tamad ka naman magtrabaho. Yung mga dokumentong hawak nila, dapat sa table mo nakalagay. Anong ginagawa ng mga yun sa table ko? Mapanukat na tiningnan ni Rosella si Angela. Napatda naman si Angela. Matagal itong hindi nakasagot. Hindi ba dapat kanina ka pa naririto? Hindi ka lang 1 oras na late kundi mahigit 2 oras na. Tapos ang lakas pa ng loob mong sitahin kami, ikaw nga tong pasaway rito. Ngayong araw lang naman ako nahuli. Hindi nyo pa rin maitatanggi na bulakbol kayong magtrabaho. Isusumbong ko talaga kayo kay Sir para mapatalsik na kayo rito. Nakabusangot na ang itsura ni Angela. Inaalaska na rin kasi siya ng mga katrabaho ni Rosella. Kahit sa ang anggulo kasi tingnan, ay mali pa rin siya. Sekretarya siya ng amo nila Rosella, pero heto siya ngayon, nakikipag-away sa mga empleyado. Di magsumbong ka. Marami-rami na rin ako naipon dito na maaaring magpatalsik sa'yo. At hindi lang ako ang magrereklamo tungkol sa'yo. Pati rin sila. Tinuro ni Rosella ang mga kasamahan niya. Sinang-ayunan naman siya ng mga ito. Kaya gigil na gigil si Angela sa sinabi ni Rosella. Nagpapadyak pa ito dahil hindi nito matanggap ang kanyang pagkatalo. May araw ka talaga sa akin, Rosella. Kaya ka tumatandang dalaga Ha? Hala? Anong connect?
Siguro kaya mo ko palagi pinagdidiskitahan kasi idol mo ko, no? Aminin mo na kasi. Tayong dalawa lang naman ang makakarinig. Naiinggit ka ba sa akin? Ako? Naiinggit sa'yo? Sa panaginip mo lang yon. Kung ikaw rin lang ang kaiinggitan, hindi na, no? Tinatawanan naman ni Angela ang huling sinabi nito. Bakit mas lamang ang mga kilos mo kaysa sa salita mo? Kaya wag mo na ipagkaila pa, Angela. Wag ako. Iba na lang. Masyado ka namang ambisyosa. Hindi ako maiinggit sa'yo dahil wala naman dapat na ikainggit. Ni wala ka ngang jowa eh. Sa 2 taon kong pagtatrabaho rito, ni wala ka pa nga kahit isang nadala rito. Palibasa, walang nagkakagusto sa'yo dahil hindi ka kagusto-gusto. Kasi, ang pangit mo. Magkakaroon din ako ng nobyo, hindi pa nga lang sa ngayon. Gusto ko lang linawin sa'yo na hindi naman basehan ng panlabas na anyo ng isang tao dahil nasa panloob na anyo ang batayan ng tunay na kagandahan. At saka, bago mo ko laitin, manalamin ka muna, pwede? Hindi ko na kailangang manalamin pa kasi alam ko naman sa sarili ko kung gaano ako kaganda. Gusto ko ring ipaalam sa'yo na nililigawan ako ni Sir Marco. See? Pati boss natin nahuhumaling sa akin. Ikaw? Meron ba? Kahit nga itong si Cardo hindi ka papatusin. Mabilis na nag-react si Cardo dahil nadawit ang pangalan niya sa mga ito. Prinangka nito si Angela na mas kaibig-ibig pa si Rosella kaysa sa kanya. Naiinis namang sinagot ito ni Angela. Malamang, sa mga pangit na katulad mo lang nababagay itong si Rosella. Biglang napatayo nang wala sa oras si Cardo dahil sa sinabi ni Angela. Kaagad naman siyang pinigilan ng mga katrabaho na nasa tabi lamang nila. Kung ako sa'yo, mabuti pa bumalik ka na rin sa opisina ni Sir. Kasi kapag hindi nakapagtimpi sa'yo mga kasama ko rito, ako na mismo kakaladkad sa'yo palabas ng building na to. As if kaya mo. Isa ka lang namang hamak na empleyado rito. Baka nga ako pang kumaladkad sa'yo Kaya makinig kayo sa akin. Kapag sinagot ko na si Sir Marco, dapat magpakabait na kayo sa akin. Dahil isang maling salita nyo lang, tatanggalin ko kayo agad sa kumpanyang ito. Tinawanan lamang si Angela na ikinainis nito. Kung sino-sino pa ang hinahamon nito. Muntik nang magkagulo dahil sa sinabi ni Angela sa mga empleyado ng kumpanyang Secret Fragrance nang dumating ang amo nilang si Marco at ang doktor na kasosyo rin ng kanilang kumpanya na si Seth. Ano na naman kaguluhan nangyayari rito? Palagi nyo na lang pinapasakit ang ulo ko. Napatigil ang lahat nang magsalita mismo sa kanilang harapan ang may-ari ng kumpanya. Nagmamadali namang tumayo si Angela upang magtago sa likuran ng may-ari. Nilingon ni Marco ang nagpapaawang pagmumuka ng kanyang sekretarya. Anong ako? Sinabi ko lang naman kay Rosella na ayusin niya ang kanyang trabaho. Nakisawsaw pa sila. Rosella de Malanta at Angela Macasero. Dumiretso kaagad kayo sa opisina ko ngayon din. At kayo mga nandito, magtrabaho na ulit kayo. Kalmadong wika ng may-ari ng kumpanya kay Angela at Rosella. Gigil na tiningnan ni Rosella ang nakangising sekretarya. Nasabihan pa sila ni Seth na mga isip bata. Ako na naman, bakit ba palaging ako nakikita mo? Hindi ba ikaw ang biglang sumugod dito kanina at kung ano-ano pa mga pinagsasabi? Totoo ba yon, Angela? Taliwas sa tensyon na namamagitan sa paligid ay nanatiling kalmado pa rin si Marco. Hindi totoo yan, sir. Si Rosella talaga ang may kasalanan. Nagalit kasi siya nung tinanong ko kung tapos na ba niyang suriin ang mga dokumento. Napakasinungaling mo talaga, Angela! Tama na nga yan. Hindi niyo ba ako naririnig? Pumunta na kayo ngayon din mismo sa opisina ko. Kaagad na tumalima ang atribidang sekretarya na si Angela. Samantalang napilitan namang sumunod sa mga ito si Rosella. Pagkapasok nila sa loob ay muling tinanong ni Marco ang totoong dahilan. Nagkukwentuhan kaming 4 doon nang bigla siyang sumulpot at pinagsisita kami. Mag-aalas 9 na rin naman Imbis na maghanda na sila para sa trabaho, puro daldala ng inaatupag nila. Wala pa ngang alas 9 at isa pa,
Pinagbukod ko na ang mga tambak na dokumento bago ka pa dumating. Kahit na, ang dami mong nakatambak na mga dokumento sa mesa mo. Imbis na yun muna ang asikasuhin mo nakuha mo pang makipagdaldalan. Nanatili pa ring tahimik ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila habang pinapakinggan ang bangayan ni na Rosella at Angela. Mabuti at binuksan mo ang tungkol dyan. Gusto ko rin talaga kayong makausap, sir. Mabibilang sa daliri ang mga araw na hindi napupuno ng mga dokumento ang aking mesa. At ang masaklap pa ron, kahit hindi naman kasama sa trabaho ko doon nilalagay ng magaling mong sekretarya. Sinuri ko ng maigi yun bago ko nilapag sa mesa mo. Huwag kang gumawa ng kwento. Talaga ba? Anong tawag mo sa mga dokumentong ito? Inilapag ni Rosella ang mga sinasabi nito na dokumento na hindi nasakop ng trabaho niya. Tahimik pa rin si Marco at isa-isa itong binuklat. Naku sir, hindi ako ang naglagay niyan sa mesa niya. Naabutan ko na hawak na yan ang mga kadaldalan niya kanina. Ano, nagkusang maglakad ang mga dokumentong yan sa mesa ko? Kakaiba naman talaga. At para malaman mo Angela, na bago ka pa dumating at makisawsaw sa usapan namin, naibukod ko na ang mga hindi sa akin. Kaya nga naabutan mo kami ron kasi naghahanap sila ng mga files na hindi mo nilagay sa mga mesa nila. Binabaliktad talaga ako ng babaeng yan, sir. Lumapit si Angela kay Marco at malanding nagpapansin dito. Dahil sertipikado na babaero ang may-ari ng kanilang kumpanya, kaya tuwang-tuwa ito sa atensyon na ibinibigay ng sekretarya nito. Paniwalaan mo naman ako, sir. Nagsasabi naman ako ng pawang katotohanan lamang. Iritadong pinapaikot ni Rosella ang kanyang mga mata sa harapan mismo ng naglalandi ang may-ari ng kumpanya at ng atribida nitong sekretarya. Huwag kang mag-alala, Miss Di Malanta. Naniniwala naman ako sa'yo. Simula bukas, i-assign ko na sa iba ang paglalagay ng mga dokumento. Makakaalis ka na. Inis na tinalikuran ni Rosella ang may-ari ng kanilang kumpanya na kasalukuyang nakikipaglandian sa sekretarya nito. Gusto sana ni Rosella na magpasalamat pero nagbago ang isip niya kaya walang lingon-likod siyang lumabas sa opisina ng may-ari. Sinalubong kaagad ng tanong si Rosella ng kanyang mga katrabaho. Malugod naman niyang sinagot isa-isa ang mga ito. Ang tanging sinabi ni Sir Marco sa akin, itatalaga niya sa iba ang paglalagay ng mga dokumento sa mga mesa natin. Hay, sa wakas, matatahimik na rin ang buong maghapon ko. Matapos niyang sabihin ang mga katagang yun, ay saka naman dumating ang pinakamataas na pinuno ng grupo nila. Inanunsyo nito na kailangan nilang maghanda para sa paglulunsad nila ng mga bagong pabango sa madla. Isa-isa sila nitong binigyan ng mga gawain. Pagkatapos na marinig ng lahat ang pag-aanunsyo ng paglulunsad, ay naging abala na si Rosella at ang kanyang mga katrabaho. Kinukwento niya sa personal niyang alalay ang nangyari sa araw na yon. Kung ako siguro ikaw, ma'am, wala nang usap-usap. Baka nasupalpal ko na yon ng magtanda. Nakakagigil talaga ang pag-uugali niyang si Angela. Naku, hindi dapat dahas ang ipapakita natin sa mga may galit sa atin. Kabutihan ang magandang pantapat sa kanila. Konsensya na lang nila ang unti-unting uusig sa kanila. Ang bait mo talaga, ma'am. Nagtataka talaga ako kung bakit wala ka pa ring nobyo hanggang ngayon. Natawa si Rosella sa sinabi sa kanya ni Joey. Hayaan mo, malapit na yon. At sinisiguro ko na ikaw ang unang-unang makakaalam. Natuwa naman ang personal na alalay ni Rosella sa kanyang mga sinabi. Iniimbita ka pala ni Pam sa kasal niya, kaya may kasama na akong pumunta sa venue ng kasal. Ay, talaga po? Tutulungan po kitang makahanap ng asukal de fafa doon, Ma'am Rose. Ikaw talaga. Bago natin isipin yan, tulungan mo muna akong maghanap ng mga modelo sa ginawa kong konsepto para sa paglulunsad ng mga bagong pabango ng kumpanya namin. Sige po, kukontakin ko kaagad pagkarating natin sa bahay ang mga kakilala ko para bukas maisalang na kaagad sila. The best ka talaga, Joey. Naging abala na si Rosella sa mga sumusunod na araw.
Mabilis din siyang nakahanap ng mga modelo para sa paglulunsad ng kanilang produktong pabango, sa tulong na rin ng kanyang personal na alalay. Makalipas ang ilang araw ng pagpupuyat ni Rosella, dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Kasalukuyang kinakausap siya ng kanilang pinakamataas na lider dahil sa matagumpay na paglulunsad. Binabati siya nito dahil sa matagumpay na paglunsad ng kanilang produkto. Pumalakpak ang tenga ni Rosella sa tuwa. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Hindi rin naman po ako magtatagumpay, ma'am, kung hindi dahil sa mga kagrupo ko. Tinutokso naman si Rosella ng kanyang mga katrabaho tungkol sa promosyon niya. Kaagad na siniko ni Rosella ang katrabaho nitong si Jen. Nagpaparinig din si Ash kung may selebrasyon ba sila mamaya dahil namimiss na raw nito kung ano ang lasa ng alak. Ay naku, uuwi pala ako ng maaga ngayon. Sinita kaagad si Rosella ng kanyang katrabahong si Pam. Kailangan nilang magsaya dahil minsan lang naman ito. Tapos bigla naman dumating si Angela na nakaangkla kay Lucas. At ang isa pang seryosong kasosyo ng may-ari ng kumpanya, si Sir Seth. Nasaktan ng palihim si Rosella. Matagal na rin kasi siyang may lihim na paghanga kay Lucas, ngunit hindi man lang siya napapansin ito. Congrats sa inyong lahat dahil sa matagumpay nating paglulunsad. Bilang pasasalamat sa inyo ay magkakaroon tayo mamaya ng foam party. Kaya isuot nyo na ang pangmalakasang kasuotan nyo mamaya. Masayang masaya ang mga empleyado ng kumpanya ni Rosella. Lingid sa kanyang kaalaman, may nagpaplano na pala ng hindi maganda para sa kanya. Habang naghahanda ang lahat, ay abala rin sina Angela at Lucas sa kanilang masamang binabalak. Basta yung usapan natin ha, huwag mong kakalimutan. Huwag kang mag-alala dahil sisiyaw lang sa akin ang pinagagawa mo. Matagal ko na rin kayang napapansin yung mga tingin-tingin ni Rosella sa akin. Isang kalabit ko lang dyan, tiyak na makakaisa ako mamaya. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa kanya, wala akong pake. Basta siguraduhin mo lang na makikita ni Sir Marco ha. Ang kulit mo rin no? Wala ka bang bilib sa akin? Maiba tayo. Bakit mo ba palaging pinag-iinitan yan si Rosella? Gusto kong mapahiya siya sa harapan ni Sir Marco. Magiging hadlang siya sa aming dalawa ni Sir Marco. Nagngingit-ngit sa galit si Angela habang binibigkas ang mga masasamang binabalak niya para kay Rosella. Gusto ni Angela na mapahiya si Rosella sa kanilang opisina at ang naisip niyang plano niya rito ang inaakala niyang magiging angat niya rito. So, totoo pala ang balitang nasagap ko sa kumpanya? Balita? Na ano? Na may gusto si Sir Marco kay Rosella? Nalukot lalo ang pagmumuka ni Angela dahil sa narinig. Hindi niya matanggap na ang kinaiinisan niyang si Rosella ang magugustuhan ng may-ari ng kanilang kumpanya. Ako lang ang dapat na magustuhan ni Marco. Kung ako ikaw, gagawin ko ng mabuti ang trabahong pinapagawa ko sa'yo. Ibigay mo na sa akin ang kalahating bayad para namang ganado akong gawin ang pinagagawa mo sa akin. Dinukot ni Angela ang laman ng kanyang bag at inabot ang isang kayumangging sobre kay Lucas. Kumpleto na ba to? Walang labis, walang kulang? Bilangin mo kaya. Dalian mo dahil may gagawin pa ako. Binilang nga ni Lucas ang laman ng kayumangging sobre na ibinigay ni Angela sa kanya. Napangisi si Lucas matapos bilangin ang laman nito at sinaluduhan si Angela. Pairap namang tumalikod si Angela kay Lucas. Napailing naman na binulsa ni Lucas ang perang natanggap at naghanda na para sa party mamaya. Ay, ang dali lang talaga kumita ng pera. Hindi napansin ni Lucas ang paglapit ni Seth sa kanya. Nagulat pa siya nang bigla na lang itong magsalita. Tinatanong nito kung nakita ba niya si Marco. Nandun po sa opisina niya, kasama sa loob yung sekretarya niya. Malinaw ang pandinig ni Lucas sa sinabi ni Seth. Kung kailan daw ba magtitino si Marco. Napailing na lamang si Lucas sa sinabi nito.
Nagpalinga-linga si Lucas at may nakita siyang bakanteng upuan sa bandang unahan. Maganda ang pwesto na kanyang napuntahan. Nakikita kasi ni Lucas ang kaganapan sa kanyang harapan. Nananatili lamang na nakatayo si Seth sa pwestong pinag-iwanan niya rito. Nang palapit ang grupo ni Rosella. Alam ni Lucas na matagal nang may gusto si Seth kay Rosella. Matagal na itong nagbabalak na pumorma rito. Ngunit dahil mahigpit na pinagbabawalan nito ni Marco, ay walang nangahas na manligaw kay Rosella. Sa pinagsamahan nilang tatlo ni Marco, kaya hindi na nito pinursigi pa ang dalaga. Saksi rin siya sa pagpapapansin ng kaibigan ni Rosella rito na si Jen. Nagsasayang ka lang ng itsura, babae. Dahil nauhumaling yung sisat sa kaibigan mo. Tanging pagtango lamang ang itinugon ni Seth nang binati ito ng kanyang mga empleyado. Kilala ni Lucas si Seth. Gusto lang nitong magpa-impress sa harap ni Rosella kaya niya ginawa yun. Dahil maliban sa pagiging seryoso nito, ay napakaarte pa nito sa babae. Napaismid na lang si Lucas nang kinilig si Jen sa ginawa ni Seth dito. Nagtilian pa ang ibang kaibigan ni Rosella. Gwapong-gwapo na kayo riyan. Wala nga sa kalingkingan ng kagwapuhan ko yung sisit eh. Napagpasyahan ni Lucas na agahan na niya ang gagawing masama para kay Rosella upang madagdagan na ni Angela ang bayad sa kanya. Paubos na kasi ang pantustos niya sa ipinagbabawal na gamot. Kaya tumayo na si Lucas upang lapitan ang grupo ni Rosella. Natahimik pa ang mga ito nang lumapit sa kanila si Lucas. Hi girls! Pwede ba akong makijoin sa grupo nyo ngayong gabi? Nakangangang natulala si Rosella habang nakatitig sa nagsasalitang si Lucas. Kung di lang siya kinalabit ni Pam ay baka malunok na niya si Lucas nang wala sa oras. Hi Rose! Pwede ba kita makapartner sa sayo mamaya? Ha? Ano kasi? Napakamot ng ulo si Rosella. Hindi kasi niya alam kung saan niya kakapain ang tamang isasagot sa tanong ni Lucas sa kanya. Tinukso naman si Rosella ni na Pam, Ash at Jen. Nahihiyang sinisita naman niya ang mga ito. Ang malala ay iniwanan pa siya ng kanyang mga kasama. Hoy! Huwag niyo akong iwanan dito! Wala nang nagawa si Rosella dahil mabilis pa sa kidlat na naglayasan ng tatlo niyang kaibigan. Pumailalim naman sa paligid ang tugtugan. Pwede na ba kitang maisayaw? May choice ba ako? Wala! Tara na! Wala nang nagawa si Rosella nang hilahin siya ni Lucas na sumayaw sa gitna. Kagaya ng sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Sunggaban ang pagkakataon habang umaayon sa kanya ang panahon. Buong magdamag na kasama ni Rosella si Lucas. Ito rin ang nakaalalay sa kanya nang malasing siya. Pagkatapos ng gabing yun ay wala na siyang maalala. Nagising na lamang si Rosella na hubot-hubad sa loob ng isang motel. Wala nang Lucas sa kanyang tabi. Walang hiyang lalaki yun. Hindi ko alam na ganun pala kabastos yun. Humanda ka sa akin pagpasok ko sa opisina. Nagngingit-ngit sa galit si Rosella nang malaman niyang nakuha nito ang kanyang pinakaiingat-ingatang pagkababae. Kaagad na tinawagan niya ang kanyang personal na alalay. Ma'am Rose, nasaan ka po? Kanina ko pa po hinihintay ang tawag mo. Kagabi pa ako nag-aalala sa inyo. Sunduin mo ako rito. Umiiyak na nagsumbong si Rosella sa personal na alalay niya at kaagad na sinundo siya sa motel na pinag-iwanan sa kanya ni Lucas. Kaya pala hindi kita makontak kagabi. Pumunta pa ako sa pinagdausan ninyo pero ang sabi nila, may sinamahang ka raw pa uwi kaya sa bahay na lang ako naghintay. Anong gagawin ko? Paano kung magbunga ang panghahalay na ginawa niya sa akin? Magsampa ka po ng kaso, pero magtanong-tanong muna po tayo sa mas nakakaalam. Hindi pumasok ng araw na yon si Rosella.
Masyado niyang dinamdam ang nangyayari sa buhay niya. Hirap na nga akong magkaroon ng nobyo. Tapos ang inakala ko pa na happy ending, siyang dahilan pa para masira ang buhay ko. Tahan na po. Makakahanap din tayo ng paraan kung paano natin malulutasan yung problemang kinakaharap mo ngayon. Magiging matandang dalaga na siguro ako nito. Hindi naman po siguro, ma'am. May 3 taon pa naman po kayong natitira bago kayo lumampas sa kalendaryo. Hindi alam ni Rosella kung matatawa ba siya sa sinabi ni Joey. Pero hindi na ako birhen. Rose, wala naman pong namamatay dahil sa hindi na sila birhen. Ang ate ko nga nag-asawa pero hindi naman ang asawa niya ang nakauna sa kanya. Pero mahal na mahal po siya ng bayaw ko. Sana nga ganyan ang mahanap kong lalaki. Paano pala kung hindi? Wala naman pong may gusto na mangyari po sa inyo yan. Tiwala lang po. Kahit anong pampalubag loob ang sabihin ni Joey kay Rosella, ay hindi pa rin siya mapalagay. Mas lalong gumuho ang mundo niya nang tinawagan siya ni Ash. Nag-aalalang ibinalita nito. Nakalat sa opisina nila ang ginawa ni Lucas kagabi. Pinagmamayabang pa nito na ito ang nakauna kay Rosella. Ha? Anong kinalat? Nagkwento siya? Kinukwento rin ito na nakapag-video pa ito sa pagniniig nila kagabi at napanood ng lahat yun. Hayop na Lucas yan! Hinalay niya ako kagabi. Nilagyan niya ng pampatulog ang iniinom ko. Ipinaliwanag ni Ash sa kanya na hindi siya tulog sa video. Hinaluan ni Lucas ng droga ang inumin ni Rosella kagabi. Nanlumo si Rosella dahil sa narinig. Wala na siyang mukhang maihaharap pa sa mga ito kinabukasan. Nasira na ang kanyang iniingat-ingatang puri at dangal sa lalaking matagal na niyang hinahangaan. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Natigil sa pag-iyak si Rosella nang makatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan niyang si Pam. Kinansila na nito ang pagkuha sa kanya bilang abay sa kasal dahil ayaw ng mapapangasawa nito na mapahiya sa mga katrabaho. Ayos lang. Expected ko naman na gagawin mo yan. Kaagad na dinipensahan ni Pam ang kanyang sarili. Ang asawa raw niya ang nagdesisyon. At tinakot pa si Pam ng mapapangasawa niya na hindi na itutuloy ang kasal kung makikipagmatigasan siya rito. Huwag kang mag-alala, hindi rin naman ako pupunta. Sa tingin mo ba may mukha pa akong maihaharap kung pupunta ako dun? Ayokong sirain ang importanteng araw ng buhay mo. Dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman ni Rosella, ay pinatayan niya ng tawag ang kausap. Nakahilata siya sa kanyang higaan. Matagal siyang nakatingin sa kisame. Wala naman sigurong masama kung maniniwala ako. Tutal, hindi na ako dapat mangamba pa kung may mawala pa ulit sa akin. Basta sinubukan ko. Bago siya bumangon at maligo, napagdesisyonan niyang lumabas ng bahay. Pupunta siya ngayon sa isang bukal ng tubig na pwedeng magpatupad ng mga kahilingan. Nabasa niya ito sa isang magazine na pinambalot sa bagong florera na nabili niya. Mabuti na lang at hindi ganon kahirap matunton ang naturang lugar. Bahala na talaga. Wala na akong ibang paraan. Desperadang matunton ni Rosella ang nasabing lugar. Nagbabaka sakali siya na sa pamamagitan ng paghiling niya roon ay mabago pa ang problema na kinakaharap niya ngayon. Sa wakas, natuntun din kita. Nagmamadaling bumaba si Rosella sa kanyang sasakyan. Tumambad sa paningin niya ang isang kinalawang na bakal na tarangkahan. Natuklap na rin ang kulay puti nitong pintura. Mahahalata talaga na nilipasan na ito ng panahon. May mga baging na nga na nakapalibot dito. Pansin din niya na walang kahit isang tao ang naririto. Ano ba yan? Bakit nakasara? Paano ako makakapasok dito?
Ito pa naman ang huling alas ko. Pursigido si Rosella na makapasok dahil ang bukal ng tubig na lang talaga ang tanging pag-asa niya. Kapag hindi siya nakapasok doon, ay baka kailangan na niyang tumigil sa kanyang trabaho at magpakalayo-layo. Wala sa sariling napaupo siya sa labas ng kinalawang na tarangkahan. Desperadang napayuko na lamang siya sa kawalan. Siguro kalahating oras na ang nakalipas na ganon ang posisyon niya nang may marinig siyang mga yabag na papalapit sa kanya. Kaagad na nag-angat ng mukha si Rosella. Isang may edad na babae ang dumating. Tinatanong siya nito kung ano ang ginagawa niya sa labas. Ale, mabuti at dumating ka. Pwede mo ba akong papasukin dyan sa loob? Gusto ko talagang humiling sa bukal ng tubig. Nagsusumamong wika ni Rosella sa may edad na babaeng dumating. Sa hinuha niya, nasa 50 mahigit na ang edad nito. Hindi naman ito mukhang pulubi, ngunit parang may kakaiba sa mga ikinikilos nito. Yun ang napapansin ni Rosella. Nagpakilala ito sa kanya bilang si Madam Fe, na kaya siya palaging pumupunta sa naturang lugar dahil doon mismo nawala ang kanyang anak. Nagbabaka sakali ito na babalikan siya ng kanyang anak na higit 24 na taon nang nawawala. Mukhang natuwa pa nga ito nang malaman itong gusto ni Rosella na humiling. Masaklap kasi ang pinagdaanan ko, Ale. Wala sa sariling na kwento ni Rosella sa estrangherang babae ang kanyang kinakaharap na problema. Nagbabaka sakali na lamang si Rosella na sa pamamagitan ng bukal na tubig ay matupad ang kanyang kahilingan para maiwasan niya ang masamang bangungot na nangyari sa kanyang buhay. Sinabihan siya nito na hindi siya pwedeng pumasok dahil nilagyan ng kuryente ang buong bakod. Nalungkot si Rosella dahil mukhang hindi na siya mabibigyan pa ng pag-asa. Ito na lang po talaga ang tanging pag-asa ko. Ay, sana man lang. May inabot si Madam Fe sa kanya na isang puting bote. Sinabi nito na isa itong pabango at ang tubig na ginamit sa pabangong ito ay galing pa sa tubig ng bukal. Talaga ho? Masasagot ba nito ang aking mga kahilingan? Nakangiting tumango kay Rosella ang bago niyang kakilala. Nagkwento ito na dating may-ari ang namayapa nitong asawa ng isang kumpanya ng pabango at ito ang tagagawa. Pero simula nang mawala ang anak nito ay unti-unti ring naglaho sa mga ito ang lahat ng pinaghirapan nilang mabuo. Pasensya na po kayo. Naungkat ko pa po ang nakaraan ninyo. Tumingin si Rosella kay Madam Fe. Parang may nais siyang iparating sa bagong kakilala. Mabuti na lamang at mabilis nitong nakuha ang gustong sabihin ni Rosella sa kanya. Binigyan siya nito ng mga tagubilin. Kailangang ipahid ni Rosella ang pabango sa likod ng tenga nito kung may napupusuan itong lalaki. Kapag naamoy ang huwad na halimuyak ng pabango nito, ay tiyak na mapapaibig ni Rosella ang lalaking gusto niya. Hala, parang gayuma po. Dahan-dahang tumango ang bagong kakilala ni Rosella. Magkano po ba ito? Malugod siyang sinagot nito na libre lamang ang pabangong ibinigay dahil karapat-dapat daw si Rosella na mabigyan nun. Ha? Talaga po? Naku, marami pong salamat. Hulog po kayo sa akin ng langit. Tuwang-tuwa si Rosella. Nakalimutan na nga niyang itanong dito kung ano ang magiging kapalit. Malaki ang pasasalamat ni Rosella sa bagong kakilala. Nagpaalam na siyang umalis, pero hindi pa nga siya tuluyang nakakaalis. Muli siyang lumingon upang itanong sana kung ano ang tunay na pangalan ng anak nito o ano ang itsura. Ngunit paglingon niya ay wala na roon ang babaeng nakilala. Nagtataka man ay sumakay na si Rosella sa kanyang sasakyan. Nagmamadaling pinaandar ito at dumiretso kaagad sa bahay niya. Mababalik ko na rin sa dati ang nasira kong dangal. Babangon ako. Bago umuwi ay nakipagkita muna si Rosella kay Lucas. Mabilis naman niya itong napapayag. Idinahilan niyang gusto niya ulit makasama ang lalaki sa motel.
Humanda ka sa akin, Lucas. Kailangan mong maibangon ang nasira kong dangal. Nakatanggap si Rosella ng tawag mula kay Lucas na maghihintay ito sa silong kung saan nakaparke ang mga sasakyan. Bago lumabas sa kanyang sasakyan si Rosella, ay nagpahid siya ng kaunting pabango sa likod ng kanyang tenga. Huwag mo sana akong bibiguin, Madam Fe. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Taimtim na dasal ni Rosella. Kabado siya habang papalapit sa kinaroroonan ni Lucas. Sa likod ng pagiging matikas nito ay nagtatago ang isang demonyong hayok sa laman. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Rosella. Hindi siya makakapayag na hindi makapaghiganti rito. Abala si Lucas sa hawak nitong telepono nang mag-angat ito ng ulo. Parang tumigil ang pag-ikot ng orasan base sa makikitang reaksyon ng pagmumuka ni Lucas. Paganda kaya ata ng paganda sa paningin ko, Rosella. Para kang Diyosa na bumaba sa langit. Huwag na tayong magbulahan pa. Hindi ba katawan ko lang naman ang habol mo, kaya ka pumayag na makipagkita sa akin ngayon? Di, ang totoo. Talagang gusto kitang makita uli. Para alukin ka na maging girlfriend ko. Tutunganin na natin para matigil na ang kumakalat na chismis. Di na kasi ako pinapatahimik ng konsensya ko eh. Gabi-gabi ka ring laman ng panaginip ko. Nabigla si Rosella sa sinabi ni Lucas sa kanya. Mukhang nagsasabi ng katotohanan si Madam Fe. Nilapitan siya ni Lucas at hinawakan sa kamay at hinagkan ito. Ayusin ko ang problema na kinakaharap natin ngayon. Pagtulungan natin na mabalik sa dati ang lahat. Papapatawad mo pa ba ako, aking Rosella? Namilog ang mga mata ni Rosella sa sobrang kagalakan. Nasasabik na siyang pumasok bukas. Kaya sinulit ni Rosella ang pagkakataon na nasa ilalim ng kontrol niya ang puso ni Lucas. Tuwang-tuwa si Rosella sa atensyon na ibinibigay ni Lucas sa kanya. Matagal na niyang pinangarap ang ganito. Matagal na niyang gustong maramdaman na may nagmamahal sa kanya. Ang saya ko, Lucas. Sobrang saya. Walang mapagsidlan ng kasiyahang nararamdaman ko ngayon. Salamat. Parang ayoko na matapos ang gabing ito. Nararapat lang na mahalin ka at alagaan, Rosella ko. Gusto kong magkaroon tayo ng masayang pagsasama. Gumawa pa tayo ng masayang alaala, ha? Huwag ka mag-alala dahil walang pwedeng makapaghiwalay sa ating dalawa. Hindi nagpahatid si Rosella kay Joey dahil sinundo siya mismo ni Lucas sa bahay nila. Nalukot ang pagmumuka ng kanyang personal na alalay sa nasaksihan. Ma'am, akala ko ba galit ka sa kanya? Bakit magkasama kayo ngayon? Pero hindi na ipinaliwanag ni Rosella sa kanyang personal na alalay dahil nagmamadali na itong sumakay sa sasakyan ni Lucas. Nang nasa tapat na ng building ng kanilang kumpanya ang sasakyan ni Lucas, ay matinding kaba ang nararamdaman niya. Naunang lumabas si Lucas ng sasakyan upang pagbuksan siya. Pero bago lumabas si Rosella, ay nagpahid muna siya ng pabango sa kanyang pulso. Huminga siya ng malalim nang magkatagpo ang mata nila ng gwardya ng kanilang kumpanya. Bumati ito sa kanya at pinuri siya. Maraming salamat po. Parang nabunutan ng tinik sa puso si Rosella sa naging reaksyon ng gwardya sa kanya. Halos lahat ng kakilala niya na makakasalubong nilang dalawa ni Lucas ay binabati sila at tinutukso. Lalo na nang pumasok silang magkahawak ang kamay papunta sa opisina kung saan naroroon ang departamento ni Rosella. Gusto ko lang masiguro na safe kang makarating dito. Kaya hayaan mo na akong ihatid ka mismo sa mesa mo. Pumalakpak ang tenga ni Rosella sa mga papuring natanggap mula sa kanyang mga kaibigan, lalo na ang sinabi mismo ni Lucas sa kanya. Hinatid lamang siya ni Lucas sa kanilang departamento at pumunta na ito sa kanyang opisina. Tumitili pa ang mga kaibigan ni Rosella habang binabalita ng mga ito na may nagpadala ng isang bungkos ng mga bulaklak sa kanyang mesa.
Nagmamadaling pumunta si Rosella sa kanyang pwesto at dahan-dahang inamoy ang mga bulaklak. Inangat ni Rosella ang tarheta na nakalagay dito. Sabay-sabay na nagtilian ang mga kaibigan niya nang maabutan sila ng hindi maipintang pagmumukha ng atribidang sekretarya na si Angela. Hindi ba kayo nahihiya? Ang iingay nyo, oras ng trabaho. Kapag inggit, pikit. Palibhasa, hanggang papansin lang ang kaya, hindi naman siya sineseryoso ng mga natitipuhan niya. Anong sinasabi mo tungkol sa akin? For your information, hindi ako naiinggit sa'yo. Isusumbong ko talaga kayo kay Sir Marco. Eh di magsumbong ka, puntahan mo na. Kampanteng pagtataboy sa kanya ni Rosella. Inis na nagpapadyak papalayo si Angela. Hindi nito matanggap na naungusan siya ng isang Rosella. Samantalang si Rosella naman ay nag-e-enjoy sa sitwasyon niya ngayon. Makalipas ang ilang minuto ay muling bumalik si Angela na naninilay sa mga labi ang isang matagumpay na ngiti. Huwag ka raw umuwi ng maaga dahil pag-overtimein ka ni Sir ngayon. Ilang araw kang nawala rito kaya tambak na rin ang trabaho mo. Gawa-gawa mo lang siguro yan. Pahiya ka kasi kanina eh. Eh di tanungin mo pa si Sir kasi sumunod lang naman ako sa pinag-uutos niya sa akin. Mga epal, akala mo ko sino? Che! Eksakto namang dumating ang may-ari ng kumpanya. Seryoso itong nakatitig kay Rosella. Nagkanya-kanyang balik sa mga pwesto nila ang magkakaibigan. Gusto ko mag-overtime ka. Kaya mo bang tapusin ang mga naiwan mong trabaho nung nakaraang mga araw na hindi ka pumasok? 3 linggo po akong hindi nakapasok, sir. Hindi ko po mapapangakong matatapos ko yun ngayong gabi. Pues gawa mo ng paraan. Pero, Gusto sir... ko lang linawin sa'yo, Miss Limalanta. Ako ang boss dito. So ako ang masusunod. Tapos ang usapan. Mabuti nga sa'yo. Naiinis na tumalima si Rosella sa may-ari ng kanilang kumpanya. Naisipan ni Rosella na gamitan din ng gayuma ang kanilang may-ari upang wala na siyang magiging problema sa kasalukuyan. Ginigigil kasi siya nito. Mapapaamo rin kita, Marco. Makikita mo. Nagsipagbalikan na ang mga katrabaho ni Rosella sa kani-kanilang departamento. Papunta na si Rosella sa opisina ni Marco. Pero bago siya pumasok ay nagpahid muna siya ng pabango sa likod ng kanyang mga tenga upang makaganti sa ginawang pamamahiya ni Marco sa kanya. Kampanteng kumatok si Rosella sa opisina ni Marco. Hindi na niya hinintay na magbukas ito. Diretso siyang pumasok. Nasasabik din siya sa susunod na mangyayari. Nakita niya si Marco na nakaupo patalikod sa kanyang upuan. Ngunit laking gulat niya nang lumingon sa kanya ang lalaking nakaupo sa upuan ni Marco. Sir Seth? Bakit ikaw ang nandito? Nasa si Sir Marco? Kinabahan si Rosella dahil imbes na si Marco ang kanyang pinuntirya ay ang kasosyo nitong si Seth pa ang nakaamoy sa gayuma na inihanda niya. Ako ba ang hinahanap mo? Ito na ang naiwan mong trabaho. Tapusin mo yan ngayong gabi. Inabot ni Marco sa kanya ang isang karton na puro dokumento ang laman. At walang pakialam na tinalikuran siya nito. Nagulat pa siya nang makitang nakasunod si Seth sa kanya. Kabado na siya sa mga sumusunod na mangyayari pero pilit na pinapakalma ni Rosella ang kanyang sarili. Nag-alok si Seth kay Rosella na siya na ang maghahatid sa dalaga. At nagpapunta na ito ng mga gagawa sa trabahong dapat si Rosella ang gagawa. Mabilis na tinanggihan ito ni Rosella. Naku sir, wag na po kayo mag-abala pa. Nakakahiya naman po. Trabaho ko naman po ito eh. Kaya ako na po ang bahala. Pero nagpupumilit si Seth na siya na ang bahala sa lahat. Pero sir, hindi mo naman sakop ang departamento namin. Mapapagalitan din ako ni Sir Marco sa gusto mong mangyari. Ngunit masyadong makulit si Seth. Ilang beses na itong tinanggihan ni Rosella. Hindi naman po sa ganun. Kaso ang inaalala ko kasi si Sir Marco. Baka masisanti pa ako kapag nalaman niya. Tinakpan ni Seth ang mga labi ni Rosella gamit ang hintuturo nito. Mabilis na nakaiwas si Rosella.
Hindi kasi niya maintindihan kung bakit ang lakas ng tahip ng dibdib niya ngayon. Pakiramdam niya ay may hindi magandang mangyayari. Nakaramdam din si Rosella ng malamig na ihip ng hangin na dumampi sa kanyang balat, dahilan upang magtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Napayakap si Rosella sa sarili nang wala sa oras. Sige po, kayo na pong bahala. Hindi na nakipagtalo pa si Rosella kay Seth dahil alam niyang ipipilit pa rin ito ang gusto nitong mangyari. Pinaunlakan na lamang ni Rosella ang makulit na si Seth. Tutal, gabi naman na rin at tiyak na mahihirapan siyang makasakay mamaya lalo na't hindi pa niya dala ang kanyang sasakyan. Hindi rin niya mahagilap si Lucas. Nasaan ba kasi si Lucas? Dapat siyang kasama ko ngayon at hindi si Sir Seth. Hindi na lamang umalma pa si Rosella. Tama rin naman si Seth. Hinatid siya nito sa bahay nila. Ngunit sa kasamaang palad, nakita niyang naghihintay pala si Lucas sa kanya. Hindi maipinta ang itsura nito sa galit nang makita ang pagbaba niya sa sasakyan ni Seth. Palakas ng palakas ang nararamdaman niyang kaba sa kanyang dibdib. Tila nahihilo siya sa kaba na nararamdaman. Diyos ko po, ilayo niyo po sana ako sa kapahamakan. Nagulat si Rosella nang biglang nagsalita si Lucas sa tabi niya. Galit ang nakarehistro sa pagmumukha nito. Parang papatay sa galit. Nataranta si Rosella. Bakit kanya inatid, ha? Anong namamagitan sa inyong dalawa? Kumalma ka nga dyan. Wala namang mali siyang paghatid ni Sir Seth sa akin. Anong walang mali siya? Nakita mo ba kung paano kanya titigan? Hindi lang kita naihatid ngayon, naghanap ka na agad ng kapalit ko. Masyado lang marumi ang utak mo kaya ka ganyan mag-isip. Nakokonsensya ka na ba sa pag-iwan mo sa akin sa opisina kanina? Hinahanap kita pero hindi kita mahagilap. Tinawagan mo sana ako. Anong silbi ng cellphone mo? Huminahon ka nga lang kasi. Wala naman kaming ginagawang masama. Tila bingin na si Lucas sa mga paliwanag ni Rosella. Pilit pa rin na iginigiit nito ang nasa utak niya. Malamang napaunlakan ko ang naging alok niya sa akin dahil anong oras na rin naman at wala na akong masasakyan pa. Hindi mo ba naisip na gabi na? Sinungaling! Ang sabihin mo, naglandian kayo ni Seth. Hindi ka makontento no? Tandaan mo, dapat ako lang Nasapo ni Rosella ang kanyang pisngi nang bigla na lamang siyang sinampal ni Lucas. Nagmamadali naman siyang dinaluhan ni Seth na hindi pa pala nakakaalis. Pinagsabihan nito si Lucas. Sinasabi ko na nga ba may sikretong relasyon kayong dalawa. Walang pasabi na sinuntok ni Lucas si Seth. Gulat na napatili si Rosella. Nagmamadaling lumabas ang personal na alalay ni Rosella na si Joey mula sa loob ng bahay at dinaluhan ang takot na si Rosella. Hala ma'am, ano pong nangyayari? Bakit sila nandito? At bakit sila nag-aaway? Sunod-sunod na tanong ni Joey sa kanya pero hindi magawang sagutin ni Rosella ito dahil natatakot siya sa nagsusuntukang sina Seth at Lucas. Natatarantang inutusan ni Rosella ang kanyang alalay na tumawag ng agarang tulong. Tumawag ka ng pulis! Nanginginig na pakiusap ni Rosella kay Joey. Inawat na sina Seth at Lucas na mga kapitbahay ni Rosella, ngunit hindi nagpapaawat ang mga ito. Patuloy lamang sila sa pagsusuntukan. Wag! Diyos ko po! Sunod-sunod na nakakabinging mga putok ng baril ang narinig ni Rosella. Nangatog ang tuhod ng kanyang alalay na si Joey sa nasasaksihan. Nakahandusay sa semento si Seth at naliligo sa sarili niyang dugo. Halos mabaliw si Rosella sa kanyang nakita. Lucas! Anong ginawa mo? Napatay niya po ata si Sir Seth, ma'am. Nararapat lang sa kanya yan. Ayoko maging kahati ko pa siya sa pagmamahal ko sa'yo. Tila ba nabaliw si Lucas? Muli itong nagpaputok ng baril na ikinatakot ng mga taong nakapalibot sa kanila at nagsisigaw. Walang kahit sino mang makapaghiwalay sa amin ni Rosella. Papatayin ko ang lahat ng ahad lang sa akin sa pagmamahal ko sa kanya.
Pagkatapos sabihin ito, ay malakas na hinablot ni Lucas sa braso si Rosella. Napaigik pa ito sa sobrang lakas ng pagkakahila nito. Ano ba, Lucas? Nasasaktan ako! Sir Lucas! Saan niyo dadalhin si Ma'am Rose? Tulungan niyo kami! Nagmamakaawang nakiusap si Joey kay Lucas. Ngunit tila ba walang naririnig si Lucas sa sinabi ni Rosella sa kanya. Mapuwersang isinakay ni Lucas si Rosella sa kanyang sasakyan. Naghisterika lang dalaga at nanlaban, pero masyadong malakas ang pagkakahawak ni Lucas sa kanya. Aray ko! Lucas, bitawan mo nga ako! Saan mo ba ako dadalhin? Nasasaktan ako! Aray! Doon sa lugar na tayong dalawa lang ang magkakasama. Walang makakaagaw sa'yo sa akin. Nababaliw ka na, Lucas! Hindi ito ang gusto kong mangyari sa ating dalawa, pero bakit nagkakaganito ka? Ano bang nangyayari sa'yo? Sobrang mahal lang talaga kita, Rosella. Hindi ko makakaya kapag naagaw ka na iba sa akin. Dahil aking ka lang, Rosella. Aking ka lang. Tandaan mo yan! Parang nawala sa sariling katinuan si Lucas. Panay lingon din ito kay Rosella habang nagmamaneho. Lucas! Mababangga! Biglang napapreno si Lucas sa minamanehong sasakyan. Sa sobrang lakas ng pagpreno nito, kaya nawala ng kontrol si Lucas. Nagpaikot-ikot ito at bumangga sa isang patay na puno sa daan. Sa lakas ng pagkabangga nila ay nawala ng malay si Lucas. Maswerte na lang talaga na mabilis na nagkamalay si Rosella. Kailangang makatakas ako kay Lucas. Kailangan kong mahanap si Madam Fe. Bakit ganito ang epekto ng binigay niyang pabango? Ayoko ng ganito. Hindi naman ito ang gusto kong mangyari. Dahan-dahang gumapang si Rosella palabas ng sasakyan. Ramdam ni Rosella ang kirot ng kanyang sugat sa noo at binti. Ngunit hindi ito naging hadlang upang makatakas sa baliw na si Lucas. Nang biglang mabangga si Rosella sa isang pares ng duguan na paa. Biglang tumahip ng malakas ang dibdib ni Rosella. Nadagdagan ng takot na nararamdaman niya. Nang pag-angat niya ng mukha ay tumambad sa kanyang harapan ang nakangising si Seth. Nababalot ang damit nito sa natutuyong dugo. Ang boses nito ay parang galing na sa hukay. Nag-alok ito ng tulong kay Rosella at nangako ito na ilalayo siya sa baliw na si Lucas. Huwag na huwag kang lalapit! Nagpatuloy si Seth sa paglapit kay Rosella. Nangangakong aalagaan siya nito na hindi kayang gawin ni Lucas sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Rosella dahil sa biglaang pagsabog ng sasakyan na sinasakyan niya kanina. Naisip niya si Lucas. Kasamang sumabog si Lucas sa sasakyan. Dahan-dahang bumangon si Rosella papalayo kay Seth. Layuan mo ko! Patay ka na! Binaril ka ni Lucas kanina! Pinapaliwanag ni Seth sa kanya na hindi namamatay ang pagmamahal kahit ilagay na siya sa ilalim ng lupa. Habang buhay, namamahalin siya nito. Nagimbal si Rosella sa sinabi ng patay na katawan ni Seth sa kanya. Kahit paikaik ang naglalakad si Rosella, ay pinipilit nitong makalayo kay Seth. Nahintakutan pa siya lalo nang may makita siyang isang tao na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Tulungan mo ko! Parang awa mo na! Ngunit labis ang naramdaman niyang takot nang mapagsino ang taong papalapit sa kanya. Walang iba kundi si Lucas. Sunog ang buong mukha nito at ang ibang parte ng katawan. Sa hinuha ni Rosella, katulad din ni Seth ay nalagutan na rin ito ng hininga. Andiyan na ako, Rosella. Wala nang makapag-iwalay pa sa ating dalawa. Isasama kita sa hukay. Takot na takot si Rosella sa kanyang nasaksihan.
Hindi niya lubos na akalain na ang pabangong ibinigay sa kanya ay may pangit na kapalit. Isang masamang bangungot ang nangyari sa kanya ngayon. Humiling si Rosella na sana'y may dumating na tulong. Panginoon, nakikiusap po ako sa inyo. Bahala na tumandang dalaga po ako. Basta iligtas niyo lamang po ako sa 2 patay na lalaking naghahabol sa akin ngayon. Ma'am Rose! Dito banda! Narinig ni Rosella ang pagtawag sa kanya ng personal niyang alalay. Isang rumaragasang sasakyan ang nakita niyang papalapit papunta sa kanya. Kumakaway pa habang lulan si Joey ng sasakyan. Walang takot na binangga nito ang 2 patay na lalaki na humahabol kay Rosella. Salamat naman at dumating ka. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi po kita pwedeng pabayaan na lang. Nang makita kitang kinaladkad ni Sir Lucas, saka naman dumating ang mga pulis. Nakita ko rin na bumangon ng patay na katawan ni Sir Seth, kaya tinawagan ko na ang albularyo na kapitbahay namin. Alam kong mas makakatulong siya sa kinakaharap mong sitwasyon ngayon. Paano mo nalaman? Hindi ko naman natatandaan na nabanggit ko sa'yo ito, ha? Nagduda po kasi ako nang makita ko si Sir Lucas na hinatid ka sa bahay. Kaya nagtanong ako sa mga kaibigan mo kung anong nangyayari. Nagtataka rin sila, pero dahil mahal ka nila at gusto ka nilang sumaya, kaya sinuportahan ka nila. Kaya mas lumakas ang kutob na nararamdaman ko nang malaman ko na naging kayo na. Saktong nakita ko ang lumang magasin sa mga gamit mo. At tama po ako ng hinala. Nagpunta ka sa bukal ng tubig, sa sinumpang lugar. Sinumpang lugar? Paano ko maaalis sa akin ang sumpang ito? Para kay Rosella, isang sumpa ang nangyari sa kanya. Isinumpa siya ng tadhana. Kung hinarap niya ang problema niya noon at hindi naghanap ng ibang solusyon, ay hindi mangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Labis ang nararamdamang pagsisisi ni Rosella. Matagal nang ipinasara ang bukal na tubig dahil marami ang kababalagang nangyayari sa mga humihiling doon. Saan mo ba nakuha ang magasin na binasa mo? Maaari ko rin bang malaman kung anong bagay na ginamit mo sa panggagayuma? Pinambalot ito sa florerang nabili ko sa palengke. Nakasanayan ko na po kasi nabasahin ang mga nakabalot na dyaryo o magasin sa mga gamit na nabibili ko at isang pabango ang ginamit ko. Paano niyo po pala nalaman na ginayuma ko sila? Base sa kinalabasan ng mga lalaking yun ay gayuma ang paraan na ginamit mo. Lahat kasi ng nagayuma ay mababaliw sa taong nanggagayuma sa kanila. At iisa lang ang focus ng mga ito. Ang mahalin ng tapat ang nanggagayuma sa kanila. Kahit na malagutan pa mga ito ng hininga ay mananatiling pumipintig ang puso nila sa taong nanggagayuma sa kanila. Kaya kanila inahabol kahit patay na sila. Namamatay lang ang mga ito kapag napawalang bisa na ang gayuma na ginamit sa kanila. Noong una, gusto ko lang namang makaganti. Pero hindi ko inakala na mauuwi sa ganito ang lahat. Gusto ko lang naman ng sumaya. Lahat ng bagay ay may hangganan. Lahat ay may limitasyon. Palagi mong tatandaan yan at huwag kalilimutan. Parang awa niyo na po. Tulungan niyo po akong mawala sa akin ng sumpang ito. Natatakot po ako. Huwag kang mag-alala, Ineng. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Masugpo ko lang ang nangyayaring kabalbalan sa'yo. Dapat magtiwala ka po kay Inko Maku. Ma'am, at higit sa lahat, sa itaas. Sunod-sunod na napatango si Rosella. Tama ang kanyang personal na alalay. Bakit hindi agad sumagi sa isipan ni Rosella na magsimba? Siguro hindi mangyayari sa kanya ito. Baka nasolusyonan pa niya ang kanyang kinakaharap na problema ngayon. Patawad po, Panginoon. Nakalimutan kong tawagin ka. Dapat sa'yo ako unang humingi ng tulong. Nawala po ako sa landas.
Gabayan niyo po sana kami ngayon upang mapagtagumpayan namin ang pagpuksa sa kasamaan. Kaagad na nagpunta sina Inko, Joey at Rosella sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa isinumpang lugar kung saan nakilala ni Rosella si Madam Fe. Ibigay mo sa akin ang bagay na punot dulo ng lahat ng nangyari sa'yo ngayon. Inabot naman kaagad ni Rosella ang pabango na nangalahati na ang laman. Ako na lang po ang magbabantay sa paparating para mabalaan ko rin kayo at walang iistorbo sa ginagawa ninyo. Gamitin mo ito, Ineng. Mabisang pangontra yan kung sakaling iba ang darating dito ngayon. Inabot ng albularyo ang malaking bote na naglalaman ng mahiwagang tubig na galing sa simbahan. Salamat po. Sana mapagtagumpayan po natin ang labang ito. Nagsimula ng magsindi ng kandila si Inko Maku. Naglabas siya ng mga gamit at isa-isa itong pinagpatong-patong sabay buhos sa natitirang laman ng pabango. Nagbigkas din si Inko ng mga dasal na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Pumikit ka, Ineng. At kahit anong mangyari, huwag ka magpapatinag. Kaagad na tumalima si Rosella sa sinabi ng matanda. Palakas ng palakas ang dasal na binibigkas nito. Unti-unting naramdaman ni Rosella ang malamig na simoy ng hangin. Isasama kita sa hukay, Rosella! Hindi ako makakapayag na mawalay ka sa akin! Hindi ko hahayaan na makalapit kayo kay Ma'am Rose! Naririnig ni Rosella ang sunod-sunod na atungal ng dalawang lalaking patay na naghahabol sa kanya. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Hinding-hindi ko na po uulitin ang aking ginawa. Parang awa niyo na po. Wala po sanang masamang mangyari sa aming tatlo rito. Pakiusap po. Umihip ang malakas na hangin. May narinig si Rosella na iyak na pamilyar sa kanya. Umiiyak ito dahil hinahanap nito ang kanyang anak. Hanggang sa bigla na lang itong tumawa ng pagkalakas-lakas. Ang malademonyong tawa nito ang nagpadagdag ng tensyon sa buong paligid. Tigilan mo na si Rosella! Wala siyang kinalaman sa nangyayari sa anak mo! Unti-unting naramdaman ni Rosella na parang may yumayakap sa kanya na malamig na hangin. Matinding takot ang kanyang naramdaman. Sinapian na pala siya ng kaluluwa ni Madam Fe. Hinangad ng hangal na babaeng to na makapaghiganti. Iisa lang naman ang hangarin naming dalawa. Kagaya ng mga humihiling sa bukal ng tubig. Malugod ko lang naman na pinagbigyan ng mga kahilingan nila. Matagal nang natagpuan ang nawawala mong anak. Bakit hindi ka pa rin matahimik? Bakit hindi mo pa rin tinatantana ng mga inosenteng taong nadamay sa pagiganti mo? Hindi pa kumpleto ang 100 kahilingan na ipinangako sa akin ng demonyo. At si Rosella, siya sana ang sagot sa lahat upang makabalik ako. Pero anong ginawa mo? Nakialam ka! Pinagbigyan ko lang ang kahilingan ni Rosella. Ang tuluyang puksain ang kasamaan mo! Nanlaban ang kaluluwa ni Rosella sa kaluluwang sumapi sa kanya. Tama na. Parang awa mo na po. Ayoko po ng ganito. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa akin ang kaharian mo. Tila mabibingi si Rosella sa pagtili ni Madam Fe. Napagtanto ni Rosella na walang mabuting naidulot si Ma'am Fe sa kanya dahil mukhang isinanla nito ang kaluluwa sa demonyo. 100 mapaghiganting kaluluwa ang sagot sa kahilingan nito sa demonyo. Kapag naubos ng 100 mapaghiganting kaluluwa, ang 100 pabango ay maisasakatuparan na ni Madam Fe ang pangako sa kanya ng dyablo. Ang magkaroon siya ng walang hanggang pagkabuhay.
Pwede mo nang imulat ang mga mata mo, Ining. Naisilid ko na ang kaluluwa ni Madam Fe sa maliit na bote ng pabangong ito. Kasabay ng pagdilat ng mata ni Rosella ay ang pagbagsak ng bangkay sa lupa ng dalawang lalaki na naghahabol sa kanya. Joey! Nagtagumpay tayo! Oo, Ma'am Rose! Kaagad na nagyakapan sina Rosella at Joey. Malaki ang pasasalamat nila kay Inko Maku sa pagpuksa ng kasamaan. Salamat sa Diyos! May awa talaga ang Diyos dahil hindi niya talaga tayo pinabayaan. Hindi ka nagkakamali dyan, Ma'am Rose. Tuluyan ng pinasara ang sinumpang lugar at pinagbabawalan ng lahat na wag nang magpupunta rito. Natuklasan ni Rosella na magkamag-anak pala si Sir Seth at Madam Fe sa mismong libingan ni Seth. Nabigyan ng maayos na libingan sina Seth at Lucas. Nalaman din ni Rosella kung sino ang nasa likod ng pagpapakalat ng sexual na video nila ni Lucas. Binayaran din nito si Lucas upang gawin ang kahalayang yun. Sir Marco, parang awa niyo na po. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong makulong. Kailangan mong panagutan sa batas ang ginawa mong kasalanan at hindi ka dapat sa akin humingi ng kapatawaran. Napatigil si Angela na tumingin kay Rosella. Malalim itong nagpakawala ng buntong hininga. Patawarin mo ko. Nagawa ko lang naman yun dahil sa labis na pagmamahal ko kay Marco. Kahit anong gawin kong pagpapapansin sa kanya, hindi ko maalis ang pagmamahal niya para sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Hindi ko siya gusto, no? Umayos ka nga. Ew! Totoo yun. Matagal ka ng mahal ni Sir Marco. Saksi ako sa pagmamahal niya sa'yo. Yung si Sir Seth, mahal ka rin noon pero binalaan silang lahat ni Sir Marco na patatalsikin sa trabaho kapag may nanligaw sa'yo. Kung mahal pala niya ako, bakit hindi niya ako niligawan? Naduwag kasi ako. Natatakot ako na kapag nagpahayag ako ng pagmamahal ko sa'yo, ay bastidi mo lang ako. Hindi ko kaya ang ganun kaya hanggang tanaw na lamang ako sa'yo. Dumating na ang mga pulis na magdadala kay Angela sa presinto. Rosella, pakiusap naman oh. Huwag mo akong hayaang makulong. Hindi ko na uulitin. Bahala na ang korte na humusga sa'yo dahil hindi matatawaran ang ginawa mong pagdungi sa aking dangal. Nakulong si Angela at pinatawan ng 10 taon na parusa. Nagpasa ng sulat si Rosella sa kanilang kumpanya upang humingi ng 3 buwan na pahinga. Kaagad naman siyang pinagbigyan ni Marco na siyang may-ari ng kumpanya. Habang ine-enjoy ni Rosella ang kanyang 3 buwang bakasyon, ay napadaan siya sa maliit na simbahan malapit sa kanila. Hindi na siya nagdalawang isip na pumasok. Lord, kung sino na lang po ang ibibigay niyo sa akin, tatanggapin ko po ng buong puso. Kahit na lumagpas pa po ako sa kalendaryo, hindi na po ako magrereklamo. Huli na po talaga. Bigyan niyo po ako ng senyales na siya na po ang lalaking para sa akin. Taimtim na dasal ni Rosella nang mapagawi siya sa simbahan na malapit sa bahay nila. Simula kasi nang mangyari sa kanya ang masamang bangungot na yon, ay hindi na siya nakalimot na magdasal. Ipinapasa Diyos na lang niya ang lahat ng unos na dumating sa kanyang buhay. Pagkatapos niyang magdasal ay balak niyang gumala sila ni Joey. Pero papalabas na siya ng simbahan nang makasalubong niya ang nakangiting si Marco. Pauwi ka na ba, Rosella? Ihahatid na kita. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ko na ang future wife ko. Napatingala si Rosella at napatingin sa mga mata ni Marco. Doon niya napagtanto na si Marco talaga ang nakalaan para sa kanya.